Umpisahan po natin ang ating programa with For Today's Talk. Dineklara po ng Malacanang Palace ang araw na ito, April 22, na National Day of Mourning dahil sa pagpanaw ng national artist at nag-iisang superstar na si Nora Aunor. Nilibing na kaninang tanghali si Ate Guy sa libingan ng mga bayani bago ito nagkaroon ng State Necrological Services sa Manila Metropolitan Theater. Sa kanyang memorial tribute, madamdaming pag-alala at mataas na pagpupugay ang inalay para kay Ate Guy. Sigurado po ako, nagniningning ang kanyang mga mata habang nakikita ang pagbuhos ng pagmamahal po para sa kanya. And knowing how humble she was, malamang nakangiti ho yan, nag-blush si Ate Guy habang pinapakinggan niya ang mga speeches na naglalarawan kung paano niya binago ang mukha ng showbiz. Kung paano niya pinukaw ang kamalayan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng mga papel na kanyang ginampanan at kung paano siya naging kinatawan ng ating pag-asa at mga pangarap. Ate Guy, you deserve the highest respect and the greatest love for all that you did, for all that you gave, and for all that you are. Pakinggan po natin ang ilang bahagi ng mga eulogy para kay Ate Guy. Park sa Hong Kong. Nung paalis na kami, lumingon ako at nakita kong tumatakbo sa kalsada ang mahigit 10 DH, lumuluha habang humahabol sa van. Naisip ko, bakit ganito ang epekto ni Guy sa mga tao? Bakit sila umiiyak? Alam ko kung bakit. Dahil nakikita nila si Guy sa kanilang mga sarili, sila si Guy. Walang himala, pero mayroong nag-iisang Nora Aunor. Ang kanyang tunay na buhay ay isang pagpapatunay na walang imposible. Kahit para sa isang batang nagtitinda ng tubig at mani sa rilas ng tren. Kahit sa ang probinsya ka man manggaling, anumang hirap mo, Nora gave millions of Filipinos the most important gift. Hope. Pag-asa. Kung kaya ni Ate Guy, kaya ko rin. Sabi nga niya sa Himala bilang Elsa, nung kausap niya yung documentarist na isa Spunky Manikan, magiging kalansay na tayong lahat. Pero ang sining na ating ginawa ay mabubuhay ng matagal sa habang panahon. Yun si Ate Guy. Ang pamana po ng nag-iisang superstar ay hindi nananatili sa iisang henerasyon lamang. Ito ay patuloy nananatiling buhay sa puso at kamalayan ng sambayanang Pilipino. Ang nag-iisang Nora Aunor ay huwaran na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa yaman, sa apelyido o sa estado sa buhay. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at buong pusong paglilingkod sa sining, maaabot mo ang pinakamataas na pangarap. At higit pa rito, maaabot mo rin ang puso ng isang bansa. Ian, Charo, Joel, Ricky, our national artist, maraming salamat. Konti lamang po ito. May naalala lamang po ako. I managed Ate Guy, kasama po si Girlie Rodis at Vivian Recio many years ago, some decades ago. Naalala ko, dahil sinabi nga ni Ricky na hindi na maintindihan kung bakit hinahabol ng mga kababayan natin si Ate Guy doon sa Hong Kong nung sila pumunta doon. Dahil sila ay si Ate Guy. Pero alam niyo po ba, every time Ate Guy would go into the center stage, hindi ko malilimutan yung hawak niya sa kamay at parati niyang sinasabi, Kuya, kinakabahan ako. And now, it just occurred to me, Ricky, yes, Ate Guy is us. Kinakabahan. Ang pagkakaiba lamang, ito talaga, pag pumasok si Ate Guy sa entablado, there was no stopping that sparkle. She was the one and the only superstar.